Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Yes. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. Okay. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. History repeating itself. Tila ganito nga ang kapalaran ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Naulit kasi ang eksena noong 2014 kung saan nakulong siya dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng 10 billion peso pork barrel fund scam. Ninakusahan ng dating senador na nag-divert ng kanyang 224.5 million peso Priority Development Assistance Fund o PDAF sa mga bogus NGOs na sangkot kay pork barrel scam queen Janet Lim Napoles. Mula 2014 hanggang 2018, nakulong ito sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kasama ni Senador Jinggoy Estrada. Pero naakwit naman ang Sandigan Bayan sa kaso noong December 7, 2018. Gayunman, inatasan ng Anti-Graft Court na isoli sa National Treasury ang 124.5 million pesos. Nitong Martes, sumuko si Revilla sa PNP matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya ang Sandigan Bayan. Sa pagkakataong ito, kinasuhan siya ng Office of the Ombudsman ng malversation through falsification of public documents at graft sa Sandigan Bayan dahil sa pagkakasangkot sa 92.8 million peso Coast Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Bukod kay Revilla, kasama namang kinasuhan ang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at 3 iba pa. Sa alegasyon, nagsabwatan umano ang mga akusado para sa pagpapasilidad na mailabas ang aabot sa 76 na milyong pisong pondo para sa konstruksyon ng flood control project sa Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. Sa inspeksyon at testimonya ng mga testigo, hindi nagawa ang proyekto ngunit iniulat ng mga akusado na nakumpleto. Nagpiyansa ng 70,000 piso si Revilla sa kasong graft, ngunit diretso pa rin sa detention center ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Payatas, Quezon City dahil hindi bailable ang kasong malversation. Humihirit si Revilla na maibalik siya sa PNP Custodial Center. May ilang pumupuri sa ginawa ni Revilla na hinarap at nagpasakop sa proseso. Pero may ilan ding bumabatikos dahil sa tila hindi na ito natuto sa kanilang mga karanasan. Tanong tuloy ng ilan, sanay na nga ba siyang magpakulong at masangkot sa katiwalian? Ako po si Weng de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.